ng mga yan para magpatotoo, magpatibay. At siya. Kulang pa ang puspos nito. Kulang pa sa tanong, kulang pa sa sigaw. Mahina pa ang loob. Parin ng Panginoon. Nagkaros nga ng youth gathering, yung nakarang linggo, nag-start sila. Amen. Hanggang 18 sana ng mga hapon, 3 o'clock, mag-start yung ano nila. Kaya lang nagkaroon ng extension. Amen. At alas 10 na sila nagsuuwian. Dahil nagkaroon na rin ng kapuspusan sa mga kabataan na ito. At po rin ng Panginoon na kumikilos ang Panginoon sa mga ganitong activity para sa kanila. Amen. Kailangan natin ng ganitong mga activity para yung mga kabataan na i-involve, maturuan sa mga maraming pagkakataon para masanay sila sa mga gawain ng Panginoon kung ano ang mga narapat nilang gawin. Hindi ko masyadong nasubaybayan yung gathering dahil hindi na kami parte ng gathering. Ano na lang kami, observer na lang kami, narunod na lang kami. Pero hindi nga masyadong nasubaybayan dahil may mga ginagawa. All in all, masaya sila. Christian? All in all, mo ulit ba? Puri ng Diyos. Hindi ko masyadong report kasi hindi ko na masyadong masubaybayan ang kaganatan. Amen. Ang ano ko lang, puyat sila kasi siguro mga natutulog sila alas 9, alas 10, may sariling tent si Christian, mag-isa din natutulog doon. Amen. Tapos magigising sila alas 5, 5:30 para for morning prayer. So morning prayer sila, din tuloy-tuloy na yung mga activity. Amen. Yung unang umaga nga ni Christian, alas 4, gising na. Ay, alas 3. Alas 3, kumatok na siya sa bahay. Walang timba. Maliligo dun sa gripo, sa bumba. Kaya nakatulog kami ng gabing yun. Siguro, alas 2. Kasi nga, andun din kami sa umpukan sa kabila. Dahil get together din ng mga kaibigan ni Mrs. Yung pangalawang gabi, anong oras din kami umuwi? Alauna. Kasi nga, yun yung pakikipag-talastasan namin kay Pastor Fred, which is napakaganda. Kasi kung maunawaan mo yung kanyang mga pinapahayag, ang daming karunungan darating. Salamat sa Diyos. At pinagpala tayo ulit. So, ayan yun, isi-share ko rin sa inyo lahat ng mga natutunan ko. Okay, isi-share ko sa inyo. Hindi ko yung sa sarili niya dahil bahagi tayo ng komunidad ng Isdar. Kaya, ano nga pala, yung grupo ni Sister, ito yung grupo ng, kasi yung grupo ng Santa Maria, hindi na sila pinag-iwa-hiwalay. Sinama na sila sa isang grupo, and then, nakakuha din sila ng award, which is Best in Script, tapos Best Group, Best Drama, talaga lang ha. Tapos ano ba? Best Song. Best Song. Yun yung kanilang mga nakuhang award bilang group. Napasama sila sa isang grupo na ang lahat ng Santa Maria ay bilong doon. Best in script sila, pero wala silang script. Kasi nga, spontaneous. Sabihin lang nila kung ano yung character ng isa. Bahala na, basta yung kanilang itadrama, kung ano yung natutunan nila sa mga itinuro. Ang itinrama yata nila yung
pupunta ng sila, tapos yung may iwan yung iba dahil ayaw sumama, eh mag-asawa. Ang drama nga. Mag-asawa, nag-iwanan. Dahil yung isa, puntang sila yung isa, ayaw. Ang drama talaga. Hindi daw niya kayang mawala. Wala tayo isa. Kaya lang, nangyari. So, best in drama, best in script. Yung best song naman nila, puri ng Panginoon, kasi si Raisa, si Kiss. Magaling itong gumawa ng tula. Ng tula. Ako rin, nung bata ako, marunong din ako. Habang nung nakarang pumunta kasi kami doon, nag-selfie-selfie, kailan ba yun? Friday yun eh. Nung nagtuturo si Pastor Jeff D, gumagawa siya ng tula. Mahaba. Habang nagtuturo si Pastor Jeff D. Yung tema ng tula, ayon doon sa turo ni Pastor Jeff D. Kaya nung nagkaroon ng, siguro, gagawa sila ng awit, sariling komposisyon, doon sila kumuha ng lyrics. Doon sila kumuha. So, Sister Erica, si Nathania Erica, Guba, siya yung kumanta at siya yung naglagay ng nag-arrange, naglapat ng tono. Pero yung script, yung lyrics galing sa kanya, inayos na nila. Maganda, kaya nanalo. Kaya pa rin ang Panginoon, sa Diyos ang po yan. Yung huling salita niya doon eh, tayo na maging si Darian. Tayo na maging si Darian. Magandang lyrics, magandang lyrics. Sabi mo sa kanya, dapat na-record nila yun, okay, yung video nila para may remembrance. Sa mga darating na panahon, maging ano na siya talaga, maging awit ng church. Amen. At ito pa nga, isa sa mga naiisip kong gawin. Amen. Kasi lahat ng Region 1, mayroong national anthem. National anthem pa tawag yun. O sariling awit, Region 1. Pangasinan, mayroon din sariling awit. Kasi bawat programa kasi, pinapatugtog yan. Yung ng commencement ng mga graduation, mayroon yan. O, Region 1, may sariling hymn. Ang Pangasinan, may sariling hymn. Ang Mangaldan, may sariling hymn. Ang school, may sariling hymn. Lahat yan pinapatugtog tuwing may mga pagdiriwang ang mga school. Kaya sabi ko, ano kaya? Ang Sidaryan, lagyan din natin ng sariling hymn. Nag-iisip ako, hindi, iba na ang tema ng gospel hymn. Iba ang tema ng gospel hymn. Iba ang tema. Kung tingnan ninyo ang Sidaryan at ang gospel hymn, iba ang tema. Kaya sabi, magkaroon tayo ng sariling hymn ang Sidaryan. Sinisimulan ko na, kaya ang hirap maghanap ng lyrics. Ang hirap maghanap ng lyrics. Kasi kailangan maging ka rin yan, accurate, maging maganda. Pati tono nga eh, ang hirap. Kasi halos lahat kakuhanan nila. Anong tono kaya ang gagawin mo? Puri ng Panginoon. Isa yun sa mga naisip ko. Darating tayo dyan. Kaya i-preserve mo yung lyrics mo para sakali. Marami naman, marami mga lyrics na mga ganda. Yung mga sariling compose din ng mga Sidaryan, ng mga nakaraan na isinali sa competition. Magaganda ang mga hawak. Actually, yung iba doon ginagawa ng sinasama sa song, sa pagkakawal. Maganda kasi ang tema at ang mensahe ng mga hawak. At puri ng Panginoon. Sino pa may mga naisabihin? Christian, awit ka na lang. Puri ng Panginoon. Puri ng Diyos. Salamat sa pagkakawal. Sino ba may mga patutuo?